Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng baig, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya kung gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasayan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalulungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang inyong katabi ng magandang tanghali? Ngayon po ay araw ng Biyernes at alam po natin na kapag araw ng Biyernes, tayo po ay nagtutungo dito sa simbahan ng Quiapo upang tayo magbigay parangal, papuri at higit sa lahat pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak at papupuri ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita din natin ang pagkapakasakit ni San Juan Bautista, na alam natin na ito po, na si Juan Bautista, ang patron ng ating parokya dito sa simbahan ng Quiapo. Pero ano ho ang magandang mapagnilayan natin sa pagpapakasakit ni Juan Bautista? Kung mapapansin po natin at napakinggan po natin ng maigi ang ating ibanghelyong napakinggan, ito po ay nagpapatungkol kung paanong
nagbigay papuri si Juan Bautista sa Diyos? Magandang tanungin mga kapatid, sa mga ginagamit nating pananalita, paano po ba tayo nagbibigay papuri sa Panginoon? Madalas kapag tayo po ay nagbibigay papuri sa Panginoon, ginagamit natin ang panalangin. Kapag tayo ay nananalangin, gamit ang ating mga pananalita, tayo ay nagbibigay papuri sa Panginoon. Ang iba marahil, ipinapakita ang kanilang pagpupuri sa Panginoon sa mga kilos, sa mga gestures na kanilang ginagawa. Pero tila pinapaalalahanan tayo mga kapatid, na sa pagbibigay natin ng papuri sa Panginoon, ang isang bagay na magandang gawin ay ang pagpapakatotoo. Kasama sa pagpapakatotoo, ang pananalita ng katotohanan sa ating buhay. Pinapaalala sa atin mga kapatid, na sa mga oras na tayo ay nagsasalita ng katotohanan, naninindigan sa katotohanan, at naniniwala sa katotohanan, ibig sabihin, tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. At siguro yan po yung magandang bagay na maalala natin, higit sa lahat sa panahon natin ngayon. Ano nga ba talaga ang katotohanan? Naniniwala pa ba tayo sa katotohanan? Natatakot na po ba tayo sa katotohanan? Mga kapatid, ang taong nagsasabi ng totoo, naniniwala sa totoo, at nagsasabuhay ng katotohanan, ay tunay na nagbibigay papuri sa Diyos. Kaya nga, kung ang pamumuhay mo ay namumuhay ka sa kasinungalingan, ang pamumuhay mo ay puno ng paninira sa kapwa, magtanong ka, baka hindi ka na nagbibigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi lang sa buhay pananalangin natin na tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Sa mga oras na tayo ay nagsasalita at naninindigan at naniniwala sa katotohanan, tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Ang mga deboto po ba ng mahal na pong Jesus Nazareno namumuhay sa katotohanan? Namumuhay ho ba kayo sa katotohanan? At dapat tayong namumuhay sa katotohanan, manindigan sa katotohanan, at magsalita ng katotohanan. Mga kapatid, ano po ba ang nangyari kay Juan Bautista? Nagsalita siya laban kay Haring Herodes patungkol sa kanyang pakikiapid kay Herodias. At dahil sa kanyang pagkasalita ng katotohanan, pinugutan siya ng ulo. Mga kapatid, hindi ho madali ang magsabi ng totoo. May mga pagkakataon na may masasaktan tayo. May mga pagkakataon na meron tayong mga taong pwede nating maapakan. Pero tandaan natin mga kapatid, sa buhay natin dito sa lupa, hindi tayo nabuhay upang papurihan lamang ang ibang tao. Hindi tayo namuhay dito upang ang ibang tao papurihan din tayo. Bagkus nabuhay tayo dito sa lupa upang magbigay papuri sa Diyos. May magalit man sa atin sa mga pagkakataon na tayo nagpapakatotoo at nagsasabi ng totoo. Tandaan mo, ikaw ay binibigyan ng papuri hindi ng iba, kundi ikaw mismo ang nagbibigay papuri sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang kulang sa mundo natin ngayon. Ang lagi nating iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Ang laging namumutawi sa ating buhay, baka magalit siya sa akin, baka mandimanda ako, baka kung ano-ano ang pwedeng magamit panlaban sa akin. Pero tandaan natin, kung tunay kang nagbibigay papuri sa Diyos, manindigan ka sa katotohanan, magsabi ka ng katotohanan.
meron man itong kapalit, pero tandaan mo ang kapalit na ito ay hindi kapalit na kayang ibigay ng mundo. Bagkus kapalit na ang Diyos lamang ang magkakaloob sa iyo. Yan po ang kulang sa mundo. Maraming tao ang duwag. Maraming tao ang ayaw manindigan. Maraming tao ang ayaw magsabi ng katotohanan. Pero sa araw na ito, minumulat tayo ni Juan Bautista na sa kanyang pagbibigay papuri sa Diyos, namuhay siyang ng totoo, nagsalita siya ng totoo, at nanindigan siya kung ano ang tama. Mga kapatid, ang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang pumupunta sa simbahan ng Quiapo tuwing Biyernes. Bagkus ang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, naninindigan sa kung ano ang tama, namumuhay sa kung ano ang mabuti, at nagsasabi ng totoo, at namumuhay ng totoo. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hingin po natin ang tulong din ng ating mahal na patron na si Juan Bautista, na maging kagaya niya din tayo, na maging matapang sa pagsasalita ng totoo, manindigan sa kung ano ang tama. Dahil sa mga oras na ginagawa natin ang mga bagay na ito din ang mga pagkakataon na tunay tayong nagbibigay papuri sa Diyos. Uulitin ko mga kapatid, kung tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos, maging totoo tayo sa ating sarili. Manindigan tayo sa tama, kagaya ng ipinakita ni Juan Bautista. Amen.